after the filing of the COC, pumunta ako, nag-courtesy call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, o ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po. Kailangan mo ng 300 million dyan. Sabi niya sa akin. Nahulog ako sa upuan ko. O nahulog ako, wala. Masabi anong klase kung COMELEC chairman ito? Nagpaparinig ba siya? Ang registered voters sa buong Pilipinas, 68 million. Ang inimprenta niya na balota, 73 million. Alam natin na 80% lang ang nakakaboto. So, ibig sabihin, kung 68 million ang botante mo, kung 20% ang hindi makakaboto, meron kang over 13 million sa 68 million ang hindi makakaboto. 13 million plus. Ang ginawa pa niya, nagprinta pa siya ng additional 5 million. Yun na yun, yung dahilan kung bakit maraming instances sa umaga pa lang, nagja-jam na yung mga computer. Bakit? May laman na eh. Pinasukan na eh. Ano po ang punto kung bakit nais niyo pong ipadisbar ito pong si Chairman Garcia? Actually, ang final namin is petition for certiorari and mandamus. Yung prayer for disbarment, depende lang yon sa ebidensya na mag-gather ng Supreme Court, na-appreciate ng Supreme Court. Dalawang legal points, no? O tatlong legal points ang basis sa ating petition for certiorari. Ito yon, no? Yung sa ating automated election, kailangan yung ilalagay sa makina na software or tinatawag na source code must be certified by a certified international corporation. Ang ginawa ng COMELEC, pina-certify niya sa April 30 yung version 3.4. Pero ang ginamit niya doon sa makina is version 3.5. Pina-certify niya yon, wala nang presence ng publiko. So hindi mo na alam ngayon, hindi na na-testing kung ano yung laman ng version 3.5. Kasi pina-certify niya May 11 or the day before the election. So wala nang time yung mga tao na makatesting. Ngayon, nandoon yung instruction sa makina sa how to count the ballots, how to read the ballots, how to print the ballots, how to transmit the ballots, yung results ng bawat presinto. Ngayon, na-testing yon noong April 30, yung transmission. It was transmitted to the 7 transparency servers. Pero yung testing for 3.5, wala na. Kasi the day before the election na. Ngayon, number 2, ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election results sa hindi diretso sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan. Labag sa batas yan. Hindi lang labag sa batas, violation pa yan sa anti-cybercrime law. So, yun ang sinasabi ko. Pag patunayan namin na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegations, mabigat ito na mga kalokohan na ginawa ng COMELEC. This is a ground for disbarment. Yun ang punto ko. Ngayon, doon sa mandamus, dahil na-proclaim na yung nanalo, ang ipapagawa namin sa COMELEC is to reconvene the Board of Election Inspectors and to count manually, which is based on Section 31 of Republic Act 9369. Nasa batas yan yung pwedeng mag-counting ng ballot. Kasi sa tatlong categories ng isang IT audit, number 1, software, number 2, transmission, number 3, database, bagsak lahat ang COMELEC. So walang data na pwedeng no good data can be generated doon sa election system. So yun ang sinasabi ko na yan ang final namin sa COMELEC sa Supreme Court kahapon. Ngayon, ang background nito ganito. Ang background is after the filing of the COC, pumunta ako, nag-courtesy call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, o ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po.
Kailangan mo ng 300 million dyan. Sabi niya sa akin. Nahulog ako sa upuan ko. Opo. Hello? Opo, sige, go ahead po, sir. O nahulog ako, wala. Masabi anong klase kung COMELEC chairman ito? Nagpaparinig ba siya? Wala na akong masabi na Opo. maganda. So, siper na lang yung bibig ko. Wala na akong, hindi na ako nagsalita. Hanggang nagpaalam. Attorney, hindi niyo po ba tinanong siya o nilinaw kung para saan yung 300 million? Kasi, halimbawa, pag sinasabi naman talaga ng ibang mga politiko na kung gusto mong tumakbo sa pagka-presidente, kung gusto mong tumakbo sa pagka-senador, kailangan mo ng daan-daang milyong piso, wala akong ganyang pera. Nalinaw ba or meron ba siyang sagot or nasubukan niyo bang tanong para saan yung 300 million? Kung kayo lang naman dalawa ang nag-uusap during that time ba? May witness. May witness sa kwento namin. Mhm. Pagkatapos, alam mo, pag chairman ka ng COMELEC, alam mo dapat na ang batas, mayroong batas na nagsasabi, pag ikaw ay kandidato na may political party, hanggang 3 pesos ka lang per registered voter. Pag ikaw naman ay tumakbo na walang partido, 3 pesos. Or 5 pesos pala, 5 pesos. 3 pesos pag may party, pag walang party, 5 pesos. Chairman ka eh. Buti kung taga-kanto boy ka lang na hindi mo alam yung batas. Chairman ka, you're supposed to implement all election laws in the Philippines. So wala na akong nasabi, nasyak ako eh. Ngayon ganito. Po. Nalaman ko after the election, nung nalaman ko sa after the election, na pumunta si chairman sa Bohol, February 17 and 18. Hindi niya sinabi doon sa taga-COMELEC sa Bohol na nandun siya. Hindi natin alam kung sinong kausap niya. Dala-dala niya yung mga IT people. And then, nung April 23, pinablish doon sa ABS-CBN Channel 2 na news nila, sa website nila, na nagsalita si Chairman George na meron daw i-disqualify na whole slate sa Aklan at sa Bohol. Akala ko nung nabasa ko na meron talaga investigation o meron bang nag-complain. It turns out, pagkatapos ng eleksyon, pinacheck ko sa law department, wala pala. Wala palang ganon. Bakit niya sinabi yun? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Meron ba siyang pinaparinggan? So ito mga kababayan, no, si Attorney Jordan Pizaras na nagsalita po no, patungkol doon sa sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nagsasabi ng kailangan niya ng 300 million mga kababayan para manalo po siya doon sa Bohol. Ayan, kasi nag-courtesy call itong si Attorney Jordan Pizaras doon sa kay COMELEC Chairman Garcia no, about dito sa kanyang pagtakbo nga ng congressman sa 1st District ng Bohol. So bilang first timer ay nag-courtesy call siya doon kay Chairman Attorney George Garcia no, sa COMELEC at nagsabi siya na kailangan niya sana na matupad lahat ng mga election laws, sundin lahat. Pero sinabi sa kanya kung kailangan daw niya ng 300 million mga kababayan pesos para manalo. At nagulat nga daw po itong si Attorney Jordan Pizaras at nahulog sa kanyang inupuan mga kababayan at hindi na po nakapagsalita. At yun nga po, no, nung nakarang mga araw ay nagtungo po si Attorney Jordan Pizaras kasama po dito si Attorney Harold Respicio. Ayan, bilang witness niya mga kababayan at nagain po sila ng petisyon doon sa Supreme Court at kanila pong pinapadisbar no, itong si COMELEC Chairman George Garcia. So yun po yung paraan nila mga kababayan no, para mapatawag nila or makausap mga kababayan, makasagot or mapanagutin no itong si COMELEC Chairman kasi hindi daw po nila ito mahagilap mga kababayan, lalong-lalo na itong mga paratang ni Attorney Harold Respicio ay hindi po sinasagot ni COMELEC Chairman Garcia, kaya nagtungo sila doon sa Supreme Court para yung mismong Supreme Court na po ang magpatawag doon kay COMELEC Chairman Garcia no at sagutin itong mga allegations laban sa kanya at hindi po ito basta-basta ng mga allegations mga kababayan.
itong tungkol dito sa nagdaang eleksyon nga na merong malawakang dayaan mga kababayan umano at itong software na ginagamit nga po mga kababayan na mariing kinundi na po ni Attorney Harold Respicio na kung saan yung na-audit daw mga kababayan yung version 3.4 pero yung ginamit nila nung actual na halalan ay version 3.5 na kung saan sinabi ni Attorney Harold Respicio baka doon ginamit no itong dayaan mga kababayan nung nakarang eleksyon at bawal daw po ito sa Omnibus Election Code mga kababayan no at ito nga po si Attorney Harold Respicio ang magwi-witness doon sa petisyon ni Attorney Jordan Pizaras mga kababayan. So nung mga nakaraang araw din ay may mga press con din po itong si Attorney Harold Respicio no na talagang consistent po siya dito sa kanyang mga buwelta mga kababayan no patungkol dito kay Comelec Chairman George Garcia, although meron na pong mga statement din na or interviews no itong si Comelec Chairman sa mga TV station na misinterpret daw mga kababayan no ng yung sinabi niya na 300 million mga kababayan. So hindi daw po ganoon yun yung ibig niyang sabihin pero sabi ni Attorney Harold Respicio hindi naman tayo ganun kabobo para hindi natin maintindihan yung ibig niyang sabihin na kung saan dapat Comelec Chairman po siya, alam niya po mga kababayan yung batas na kailangan sundin na bawal kang mag-spend ng more than 3 pesos no sa bawat botante mga kababayan no kung ikaw ay merong partido pero pag ikaw ay independent parang nasa 5 pesos daw yata yung gastusin mo per head mga kababayan per botante kung wala kang partido or kung independent ka kaya dapat ito mga kababayan mahigpit po itong Comelec no itong regulation nila na dapat sundin na bawal kang mag-overspend bawal nga po itong mga mga tarpaulin na malaki bawal nga po nila pinagbabawal ng Comelec pero ito mga kababayan ay lantaran no na sinabi ni Attorney Pizaras na may sinabing 300 million itong si Comelec Chairman Garcia kaya ito yung paraan nila para panagutin itong o sagutin ni Comelec Chairman itong mga paratang sa kanya mga kababayan at hindi po ito basta-basta mga kababayan na allegation at mayroon naman daw po silang witness dito mga kababayan na magpatibay no or magpatunay dito sa mga accusation ni Attorney Pizaras mga kababayan at ito nga po no required nga po ng Comelec itong lahat ng mga tumakbo sa eleksyon na palokal or national kahit barangay captain ay hinihinga nila ng susi mga kababayan no itong statement of contributions and expenditures mga kababayan at meron pong deadline ito no mahigpit po ang Comelec dito mga kababayan no dito sa mga kandidato na panalo man or natalo ay hiningian po nila ng susi or statement of contributions and expenditures para malaman dito mga kababayan kung magkano yung mga nagastos lahat-lahat no ng mga bawat kandidato talo man or panalo at samantalang isinusulong ngayon mga kababayan ng grupo nila Attorney Greco Belica kasama rin dito si Attorney Harold Respicio no itong hybrid election mga kababayan no kanilang isinusulong sa parating na election sa 2028 at dapat daw ay hindi na ganito mga kababayan yung election ng 2025 yung para maiwasan yung mga ganitong dayaan sinusulong nila itong hybrid mga kababayan no yung mano-mano yung pagbilang ng mga boto at yung transmission na lang yung automated mga kababayan kasi dito daw ay pwedeng mai-correct agad mga kababayan kasi makikita ng mga magbibilang no yung mga boto kung ilan ang nakuhang boto lang talaga hindi gaya dito sa full automated na talagang wala tayong nakikita pagka pasok mo dun sa balota mo hindi mo na alam kung anong mangyari sa susunod kasi hindi natin nakikita kung paano nila binilang yung mga boto kaya mungkahi nila sana ay matupad ito mga kababayan no kasi sa 2028 ay magkakaroon tayo ng national election presidential and local election mga kababayan kaya nila no panawagan nila sana matupad itong hybrid no ang election na sa 2028 at ito rin po yung sinasabi pa noon pa ni Attorney Glenn Chong din na mag-hybrid election na lang para makikita natin yung dayaan mga kababayan no or mabilis malaman kung may dayaan kasi mano-mano yung pagbilang mga kababayan ng mga boto at automated na lang yung pag-transmit na lang ng mga boto. So ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga allegations ni Attorney Jordan Pizares at itong patungkol nga dito sa election sa 2028 na kung saan ay sana ay magiging hybrid na lang mga kababayan no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.